Nasa dako na po tayo ng ating pong preaching service at bilang pong pagsisimula po, tayo po ay umawit po dito po sa page 106, Kristiyano lamang. At hilingin po natin kay Brother Christian po na pangunahan po tayo sa panalangin. Sige po, tayong pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Ama, muli ka po naming pinupuri at pinapasalamatan sa mga nagdadaang oras po. Lalo't higit sa aming mga pinagbulayan po kanina sa Sunday School hanggang ngayon po sa preaching service po. Maraming salamat po, Ama, sa mga pag-iingat niyo po sa amin sa umagang ito, sa pagpunta po namin dito po sa chapel. At ang dalangin po namin, Ama, ay hihanda mo po muli ang aming mga puso at isipan upang sa pag-aaral po ng iyong mga salita ay maunawaan at maintindihan po namin at maisabuhay po namin ang iyong mga salita ayon sa iyong kalooban. At dinadalangin din po namin, Ama, ang iyong mga anak na gagamitin na maghahayag po ng iyong mga salita ay sa inyo po namin pinagkakatiwala na pagkalooban niyo po ng karunungan na nagmumula sa inyo upang ito po ay mahihag niya ng maayos, mabuti at maliwanag ayon sa iyong kalooban. At muli, Ama, ito po ay aming hinihiling at dinadalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ang iyong bugtong na anak si Kristo Jesus. Amen. Hello, sound check. Muli po ay isang mabiyayang umaga at sa ating pong siguro po sa mga mahalagang mga announcements po natin. Patuloy po na isama po natin sa panalangin ang mga paghahanda po sa ating pong mga fellowship po. Sa mga Children's Fellowship ay panalangin po natin sa December 20 po yun.
At sa ating pong year-end fellowship po sa December 29 po, 4 o'clock p.m. At ganun din po ang mga fellowship po sa iba't ibang mga outreach Bible study sa Nueva Ecija at ganun din po sa Valenzuela Christian Church. At ating po mga weekly activities po ay atin din pong patuloy na ipanalangin at patuloy na tayo po ay ini-invite po na tayo po ay makibahagi po sa ating po mga weekly activities po. At ngayon po ay atin na pong ihanda ang ating pong mga puso at kaisipan, ating pong mga Biblia din po, sa napakahalagang bahagi po ng ating pong pagtitipon po sa umaga pong ito. Para sa mensahe po, tawagin ko po ang ating pong tagapagsalita, si Brother John Norwell Gutierrez. Salamat, Brother Norman. Magandang umaga po sa ating pong lahat, mga kapatid. Ayan po, purihin po at patuloy pong pasalamatan po natin ng Diyos sa pagkakataon po na meron po tayo na muli po na tayo po'y makapakinig at makapag-aral po sa kanya pong mga salita. Nais ko pong ibahagi po sa atin ngayon pong umaga ay makikita po natin dito po sa Luke chapter 10. Babasahin ko po yung verse 17 hanggang verse 20 po. Luke chapter 10 verse 17. Kung nakita na po natin, babasahin ko po hanggang pong verse 20. Ang sabi po dito po sa magandang balita na salin, masayang-masayang bumalik ang 72. Inulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas, ang mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At walang makakapanakit sa inyo. Verse 20. Ngunit magalak kayo, hindi dahil napapasunod ninyo ang mga masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Tayo po ay muli pong manalangin at tayo po ay humingi ng patnubay po sa mga salita po niya na ating pong binasa. Let us pray. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay patuloy po na nagpapasalamat sa mapagpalang umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. At patuloy din po, Ama, kami po ay humihingi po ng gabay sa umaga po na ito sa aming pong pag-aaral, sa aming pong pakikinig. Patuloy ang banal na Espiritu ang siya pong gumabay po sa amin nang sa gayon po amin pong maunawaan ang mensahe po na nais niyo pong iparating po sa umaga po na ito. Patnubayan niyo po kami sa aming pong patuloy pong pag-aaral na pong mga salita at ang lahat po ng ito ay aming pong hinihiling sa matamis na pangalan lamang po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Bali po ito pong ating pong binasa. Ito pong pinaka-title po niya, yung headings po niya, Bumalik ang 72. At kung titingnan po natin yung background po nito pong ating pong binasa, makikita po natin po yan dito po sa chapter 10, verse 1 din po. Sa mga sumusunod, babasahin ko po. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Kung titingnan po natin dito sa verse 57 ng chapter 9, ito po yung pong mga ilang pong mga disciple po na sumunod po sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya kung babasahin ko po, siguro basahin ko po yung chapter 9, verse 57. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus,
May lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong mailibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." 61. May isa naman nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At sa ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon sa hindi karapat-dapat, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Kaya dito po sa chapter 10, ito po yung sinabi po na pagkatapos nito. Dito nakita po natin sa mga unang talata, yung pong challenge po or sabihin na po natin na kaakibat po ng being a disciple ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi po siya madali. Kailangan po natin na iwan yung ating pong mga sarili. Kung nais po nating maging disciple ng ating pong Panginoong Hesus. At dito sa chapter 10, nung sinabi pong pagkatapos nito, pumili po ang ating Panginoong Hesus. Dito po yung 72 na nakita po natin. At dito po ay sinabi po sa verse 2 or sa verse 1, ang sabi po dito, sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Ito po yung background, ito pong ating pong binasa. Kaya dun sa verse 12 na ating pong binasa po kanina, sila po ay bumalik na. Galing po doon sa inutos ng ating Panginoong Hesus. Na sila ay hahayo, saan po? Sa mga puok na maaring puntahan ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, meron po siyang pinauna po doon, no, na mga disciple. At dito, kung tutuloy po natin po ito, in-instruct ng ating Panginoong Hesus kung paano, kung ano yung dadalhin nila, kung saan sila tutuloy. At ipinagkaloob po niyang Diyos ang kanyang kapangyarihan, no, sa mga disciple po na ito. At iba po ito doon po sa 12 apostle. Kung titingnan po natin, ang pagsugo naman po ng ating Panginoong Hesus sa 12 apostle, dito rin po sa Luke, makikita naman po natin yon doon sa verse 9. Ang sabi po dito, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng may mga sakit. Verse 2, isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. So, iba pong event po yung pong bagay po na ito. Pero gusto ko pong tingnan po natin. Nauna po yung sa chapter 9, sumunod po yung sa chapter 10, nung una, 12, yung pong apostle ng ating Panginoong Hesus, dalawa ay isinugo ng ating Panginoong Hesus. After po nun, actually ito pong 9 po na ito, nag-return po sila sa Panginoon at after nung pag-return po nila sa ating Panginoong Hesus, yun naman po yung event na nagpakain ng marami ang ating Panginoong Hesus gamit po yung ilang tinapay at ilang isda. At after po nun, nag-expand yung pangangaral po ng kaharian ng Diyos, dun po niya isinugo yung another na 72. Kung titingnan po natin, nung isinugo po ng ating Panginoong Hesus yung kanya pong mga alagad, yan po ay nasulat din po dito sa Mark 6, 7, and 13, at ganoon din po sa Mateo chapter 10, verse 5. Gusto ko pong pansinin po natin yung instruction ng Panginoon dito po sa mga apostol
At dito po sa mga binasa po natin na 72 na iba pa pong mga alagad ng ating Panginoon. Pero hindi po sila mga apostol. Dito po basahin ko muna po itong sa Matthew chapter 10. Ang sabi po dito, Matthew chapter 10 verse 5. Sabi po, or dito po sorry po. Mateo chapter 10 verse 5. Ito po, sorry po. Mark yung akin na bukas. Sabi po dito, ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Verse 6, sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. 7, humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Titingnan po natin, specific po ang ating pong Panginoong Hesus. Sinugo po niya ang mga apostol po niya, ang 12 apostol po. Specific po sa mga Israel. Sa bayan po ng Israel. Binilinan po niya ang kanyang mga apostol na huwag papasok po sa lugar ng mga hentil at sa lugar po ng mga Samaritano. Pero same message. Na dumating na po ang Mesyas, ang tagapagligtas, ang kaharian ng Diyos. At same din po yung kapangyarihan na ipinagkaloob. Pero doon po sa binasa po natin sa Luke chapter 9, unti-unti nag-e-expand. Kung babalikan po natin yung sa Luke, na binasa po natin, chapter 10, verse 1, ang sabi po dito, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72, sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Ito naman pong other po na disciple, alagad na gustong sumunod sa ating Panginoong Hesus, pinili ng ating Panginoong Hesus, ay isinugo po niya doon sa mga lugar na pupuntahan ng ating Panginoong Hesus. Actually, nung binabasa ko po ito, mix na po yung mga audience. Pero more on, mga Hudyo pa rin po at Samaritano. Actually, ang ating Panginoong Hesus doon sa verse 9, galing na rin po siya sa isang lugar sa Samaria, pero hindi po siya tinanggap. Pero ang gusto ko pong tingnan po natin ay nag-e-expand po. Nung una, mga Hudyo, nais iparating ng ating Panginoong Hesus ang mensahe dahil ang mga Hudyo, inihintay po nila ang tagapagligtas. Kaya lang, ang nakakalungkot, marami rin pong Hudyo ang nireject po ang ating tagapagligtas. Pero salamat, dahil hindi lang po sa kanila dumating po ang balita pong iyon. Ang balita pong iyon ay dumating din po sa iba pong lahi, sa mga Samaritano, sa mga hentil. At ngayon po, ang ating Panginoong Hesus, lahat po ng mananampalataya, bago po umakyat ang ating Panginoong Hesus, ay tayo rin po ay isinugo po niya.
Kaya sabi po dun sa Mark chapter 16, sabi po dito sa Mark chapter 16, verse 15, ang sabi po niya, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Alam niyo po mga kapatid, kanina po naririnig ko po yung Bible study po sa Merit, kung paano po ang muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. At kung paano po ang paraan para tayo po ay makasama po sa tinatawag pong event ng rapture. Ang pagkuha po ng ating Panginoong Hesus sa mga sumampalataya sa Kanya. Ito po'y sa pamamagitan ng magandang balita ng kaligtasan. Nadala pong mensahe po ng mga apostol, ng mga unang alagad, at siya rin pong mensahe po na nais pong dalin po natin. Nais ng Panginoon na dalin po natin sa mga tao. Kung yung pong mga alagad, doon po sa chapter 10 ng Luke, masayang-masaya sila. Ang sabi po doon, balikan po natin yung ating pong teksto doon sa Luke chapter 10. Sabi po dito, masayang-masayang bumalik ang 72 at inulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. No, meron pong napakaganda po dito. Nakita po natin, sila po'y bumalik. Nung sila po ay sinugo ng Panginoon, alam po nila na lahat po yun ay galing sa Panginoon. Kaya po doon po sa chapter 10, isa din pong sinabi ng Panginoon doon sa verse 3. Sabi dito, humayo kayo, isinusugo kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Doon po mayroon pong message na mayroon pong danger. Pero nandun din po yung dependence po natin sa nagsugo sa atin. Napaka-importante po noon. Alang nakakalungkot, marami po ngayon ay yung pastor system. Minsan mas Panginoon na sila sa Panginoon. Pero hindi po dapat. Ito pong mga isinugo ng ating Panginoon, bagamat po sila siguro mismo ay na-overwhelm sila doon sa natanggap po nilang kapangyarihan galing sa Diyos. Pero alam po nila na bumalik sa ating Panginoon. At napakaganda, ang ating Panginoon, pinokus ng Panginoon kung saan sila dapat maging masaya. Hindi po doon sa kapangyarihan na meron sila. Yung power na meron sila, actually napakaganda po nung pong nabasa ko po, yung pong miracle. Sabi po nung nabasa ko po, sabi niya, miracles were not random acts of power. They were prophetic sign. Kasi po sign po yun na yung Mesias, yung age ng ating Panginoon. Siya po'y dumating na po. Yun po ay sign. Actually, sa panahon po natin, yung miracle ay warning na. Sa Matthew chapter 24 po yata yun. Kasi po yan po'y gagamitin na po to deceive. Tingnan po natin dun sa, kung di po ako nagkakamali. Verse 24, Matthew chapter 24, verse 24, ang sabi po, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kamangha-mangha upang iligaw kung maaari maging mga hinirang ng Diyos.
Tinignan po natin yung miracle po sa panahon po natin. Doon ang Diyos, kaya niya pong gumawa ng milagro. Pero dapat po tayong mag-ingat sa panahon ngayon. Marami din pong mga group, no? Healing, yung miracle, yun po yung naka-highlight. Napaka-importante kung paano isinugo yung apostol, ito pong 72 na mga disciple, at tayo po. Kaya kung babalikan po natin yung Mark chapter 16, ano naman po yung kapangyarihan po natin? Parang lugi po yata kung sila merong kapangyarihan. Tayo walang kapangyarihan. Hindi po. Sabi sa Mark chapter 15, basahin po natin ulit. Humayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ito po ang daladala po natin. Ang magandang balita. Na ang sabi po ni Apostol Pablo dun sa Roma chapter 1 verse 16, sabi po sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko'y kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo. Kaya sa mga Hudyo po, una po, sinugo po ang mga apostol. Gayon din sa mga Griego. Tayo po, ito po yung mensahe po na dala-dala po natin. Wala man po tayong kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. Matuklaw tayo ng makamandag na ahas. Mapagaling natin yung mga ating sarili. Pero ito po yung mensahe pong dala po natin ay higit na makapangyarihan. Actually, ito nga po yung dahilan bakit ang Panginoong Hesus sabi niya, magalak kayo na ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Kasi ito po yung paraan para tayo po ay magkaroon ng record sa langit. Ano po yun? Yung ating pong pananampalataya sa magandang balita ng kaligtasan. Nakita po natin kung paano ang ating Panginoong Hesus in-expand niya yung pagme-message po sa gospel. Kaya nga po kanina narinig ko rin po yung verse sa Romans chapter 10 verse 14 hanggang 15. Totoo po yun. Sabi po kasi sa Roma chapter 10 verse 14 hanggang 15. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Verse 15. At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. In-expand po ng ating Panginoong Hesus ang pagdadala ng magandang balita. Ito po ay privilege na tayo po ay gamitin ng Panginoon para ating pong maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya yung pong ating pong mga ginagawa po na Bible study sa mga bahay-bahay, yung ating pong mga outreach sa ibang lugar, hindi lang po natin naisip po yan. Yan po ang paraan po ng Diyos para ang isang tao ay makilala niya ang ating Panginoong Hesus. Kailangan po natin silang i-reach out. Kaya nga, outreach. At kailangan po natin dalhin ano po? Ang magandang balita.
At marahil alam natin, malinaw po sa atin kung ano po ang magandang balita. Napilit pong, ano po, ine-erase ng ating pong kaaway. Pilit po niyang, sabihin natin na binubura sa mga pagtitipon. Okay lang sa kanya na merong mga pagtitipon. Okay lang nga sa kanya yun yung may mga gumagawa ng himala. Pero wala yung gospel. Kaya nga sabi rin po doon sa Luke chapter 10, di po ba? Nung nagre-report na po yung mga 72 na bumalik, sabi po doon ng ating Panginoong Yesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas. Actually, ito po yung Paul ng kaaway. Why? Kasi siya po yung may kapangyarihan sa mundo po na ito. Sabi po dun sa basahin po muna natin yung 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Alam ko po ay lagi po natin itong binabasa. Sabi po dito, hindi sila sumasampalataya. Tingnan po natin kanina doon sa Roma, sabi po doon, paano sila sasampalataya kung walang nangangaral? Kaya napaka-importante po nun. At ito pa po yung second challenge, kahit po may nangangaral, meron pong kaaway. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Inaalis po niya yung magandang balita. Kaya nakakalungkot po sa panahon po natin, marami pong mga group na hindi po napapangaral ang magandang balita. Hindi po napapangaral ang kasalanan. At hindi po napapangaral ang biyaya ng kaligtasan. More on po, yung napapangaral po ay more on entertainment. Hindi po yun. Hindi po yun ang nais ng Panginoon. Ang nais po niya ay meron pong maligtas. At paano merong maliligtas? Sa pamamagitan lang po ng pagsampalataya sa magandang balita. At ang ating pong kaaway ay pilit po na inahadlangan po yun. Pero salamat, sabi po dun sa Hebreo chapter 2, verse 14. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus, Hebrews chapter 2, basahin ko po yung verse 14. Ang sabi po dito sa verse 14 po ng Hebrews chapter 2, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At salamat po. Alam po natin ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. At dahil po sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus, yan po yung magandang balita. Sa kamatayan po ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po kung paanong tayo ay kaaway ng Diyos, tayo po ay naging kaibigan po niya. Sabi naman po doon sa Roma chapter 10 o Roma chapter
Tingnan ko lang po. Verse siguro po ito na lang pong sa chapter 8. Basahin ko na lang po muna itong verse 38 to 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, at ang kasalukuyan o ang hinaharap. Ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapagpapaiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoong Yesus. Actually, tinutukoy po dito yung atin din pong security. Kaya kung babalikan po natin yun doon sa Luke chapter 10, ito po yung isa pong reason. Bakit sinabi ng ating Panginoong Yesus, ngunit maggalak kayo, hindi dahil napapasunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala ang inyong mga pangalan. Balikan po natin yung pong pag-uulat ng mga alagad. Sila po'y nagagalak. Meron pong kagalakan po sila. Tayo po, gusto ko pong itanong po natin, kailan po yung huling nagalak po tayo sa Panginoon? Ano yung event po na yon? Meron po ba tayong naalala? At kung sigurong sasabihin po natin sa Panginoon po ngayon yon, i-redirect din tayo ng ating Panginoong Yesus. Oh yes, nakakagalak yan. Pero magalak ka dahil dito. Why? Una, ito po'y eternal. Ibig sabihin po nung eternal, ngayon uso po kasi yung trial, di po ba? Nyari, sa mga subscription, Netflix, Spotify, pag sinabing trial, minsan 30 days lang yon. Ayaw ng Panginoon na maitun natin yung ating kagalakan dun sa lumilipas. Kasi nga, meron pong difficulties yung sa paglilingkod. Sabi niya, para ko kayong isinugo sa mga asong gubat. Maring nung time na yun, na-overwhelm sila. Pero hindi lagi na maganda. Alam po natin yung pong mga na-experience po ng mga apostol. Kung paano yung buhay po nila ay naging alanganin. Kaya kung doon po nila ilalagay yung kagalakan po nila, pagka dumating yung mga bagay na may hirap, baka sila po ay tumalikod sa kanilang paglilingkod. Kaya ang sabi ng Panginoon, magalak kayo dahil nakasulat ang inyong pangalan sa langit. Why? Kasi yun po eternal. Yung kaligtasan po natin, eternal po yun. Kaya nga relationship binigay po sa atin yung pagiging son of God. At yung pagiging anak po natin, yung sa pamilya, wala pong end po yun. Sabi doon sa John chapter 1 verse 12, sino po yung pinagkalooban na tawaging anak ng Diyos? Ang sabi po doon, John chapter 1 verse 12, sabi po, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Napakalinaw po. Hindi po lahat ay anak ng Diyos. Yun po ang nakakalungkot. Pero kung isa ka sa sumampalataya, saan? Saan po? Sa mabuting balita. At yun po'y tinanggap po natin.
tayo po'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At yun po'y eternal. At kung yun po'y lagi mong naalala na ikaw ay anak ng Diyos, yun po'y nagbibigay ng kagalakan po kahit ano pong sitwasyon po ng buhay po natin. Hindi lamang po eternal ang ating pong salvation, yung security din po ng ating pong kaligtasan, katulad po nung binasa po natin kanina at dito rin po sa John chapter 10. Verse 28 hanggang 29. Sabi po dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Doon pa lang po ay ito po ay napaka-secured na po. Dahil ang Panginoon na nagbibigay, sino po ba ang Panginoon? Siya po ang buhay. Sabi din po dito, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay isa. Kung papansinin po natin, ito po'y very secured. Kaya ang kaligtasan po natin, ito po'y hindi po natin mawawala. Dahil ang nagbigay po nito at ang nag-iingat po nito sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya doon po tayo magalak. Yun po yung joy ng kaligtasan po natin. At kung babalikan po natin, kanina po ito pong mga binasa po natin, dun sa Mark, ang mga alagad, yung 12 disciple apostle ay bumalik, nag-report sa ating Panginoon. Yung 72 bumalik, nag-report. At yung kayo ng pinag-aaralan natin, ang napakaganda po nito. Ang Panginoon, siya po yung babalik sa atin naman. Yung pong sa rapture. Meron ulit kagalakan. Meron pong ganun pong kagalakan din. Dahil yun po yung kaligtasan po natin. Yung inihintay po natin. Ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya doon po sa ating pong teksto, bilang pagwawakas po natin, dito po, ito pong mga ilang alagad po ng ating Panginoong Hesus. Nagpagamit sa ating Panginoong Hesus. Nagalak sa paglilingkod nila sa ating Panginoong Hesus. Nakita rin po natin kung paano po dito, bagamat ang ating Panginoon ay hindi pa po dito po namatay, pero nakita niya na po kung paano po yung downfall at yung victory over sin sa pamamagitan po ng kanya pong kamatayan doon sa krus. At tayo pong mga believer po ay gusto po niya na tayo po'y laging nagagalak. Dahil po sa kaligtasan po na ibinigay niya po sa atin. Dahil ito po ay walang bayad, ito po'y binayaran ng ating Panginoon at binigay po sa atin. Kailangan lang po natin ito na tanggapin. At isa pong hamon po sa atin dun sa Romans chapter 12 verse 1. Sinulat din po ni Pablo sa mga taga-Roma. Nais ko rin pong basahin. Ang sabi po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Ito po yung kaligtasan po natin. Habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikipag-usap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong magsiyaon sa takbo ng mundong ito. Sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang
kanyang kalooban. Sa gayoy magawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Nawa ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng joy. Isa po ito sa fruit, bunga ng banal na Espiritu. Sa ating pong paglilingkod, tayo po ay kinomisyon ng Panginoon para po dali ng magandang balita. Marami pong mga believer po ngayon ang kasiyahan po nila ay nasa sanlibutan. Wala na po sa ating pong Panginoong Hesus. Nawa ang bawat isa po sa atin ay may redirect din po yung ating pong kagalakan sa biyayang natanggap po natin ng kaligtasan. At nawa ang bawat isa rin po sa atin, katulad po ng mga alagad ng ating Panginoon. Dinala po nilang ang mabuting balita saan man po sila naroroon. May danger sa life po nila. Pero nakita po natin, nag-uumapaw yung joy na sila po'y ligtas dahil sa ating Panginoon. At tayo po'y manalangin, ang gandun lang po, Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po, Ama, nagpapasalamat po kami dahil po ang bawat isa po sa amin, nais niyo po na magamit kami pong mga sumampalataya sa aming Panginoong Hesus. At ganoon din naman po ang sanlibutan. Ang nais nyo rin po na sila po'y madatnan po ng mabuting balita ng kaligtasan. At nawa, tulungan nyo po kami. Alam po namin na hindi po namin kayang isugo ang aming pong mga sarili. Kailangan po namin ang inyong pong pangunguna. At bigyan niyo po kami ng mga puso at buhay na tapat at handa po na iwan po ang sanlibutan na maaring nagbibigay ng artificial na kaligayahan. Kundi ang amin pong nasain ay ang mga bagay na walang hanggan. Ang mga bagay na espiritual. Tulungan niyo po kami. Dahil bagamat po kami po ay mananampalataya, patuloy ang amin pong kaaway, ay kinukulong po kami sa sanlibutan na ito. Patuloy na ginugulo ang amin pong mga puso't isipan para ang amin pong oras, atensyon, ay mabaling po sa mga bagay na sanlibutan po na ito. Nadalangin po namin nawa tunay po sa tulong at biyaya ng iyong pong mga salita. Sa pag-aaral po namin, sa lahat po ng mga dinadaluhan po naming mga pagtitipon, na papangaral ng iyong pong mga salita, ito po'y maging kalakasan, lalo tigit, magamit po ito nang sa gayon kami po'y magpasya, magdesisyon na maging inyo pong mga alagad, sumunod po sa inyo. Salamat po sa lahat ng dumalo. Dalangin din po namin ang mga makakapanood pa po sa Facebook Live. Patuloy ang gumabay ang banal na Espiritu sa bawat isa. At muli, Ama, ang lahat po ng ito ay patuloy amin pong idinadalangin at hinihiling sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Purihin po natin ng Diyos sa ating pong napakinggan po na mensahe po ngayong umaga po na ito. At bilang pagbubulay po natin, tayo po ay umawit dito po sa page 172. Dalhin ang ilaw. At sa ikaapat po na stanza, lahat po tayo ay tumayo.
Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na nasa langit, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa iyo pong pag-iingat at pangunguna po sa aming pananambahan sa mga sandali pong ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po sa kagalakan na dulot po ng aming paglilingkod, sapagkat sa kabila po ng mga pagsubok, mga kahirapan, ay sinangkapan mo kami ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo, nang sa ganun po ay magampanan namin na mayroong kasiglahan, katapatan ang aming mga paglilingkod sa iyong banal na harapan. At higit sa lahat, salamat sapagkat hindi lamang po kami binigyan mo ng pagkakataon na makapaglingkod, kundi sa pamamagitan po ng aming pagsampalataya sa aming Panginoong Hesukristo ay iyo pong isinulat ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay, kung saan ay natala ang aming mga pangalan. At kami po ay nakatitiyak na hindi po kami makakasama sa mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita na ang sino mang nasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay hindi mabubulid sa dagat-dagatang apoy. Salamat sa kagalakan na mayroon po kaming katiyakan sa aming kaligtasan. Bagamat minsan kami po ay mahina, kami po ay nanlulumo, sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito ay mayroon kaming katiyakan sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang aming kaligtasan ay nakabatay hindi sa aming mga gawa, hindi sa aming grupo, kundi ang aming kaligtasan ay nakabatay sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay ay naging sapat upang mapatawad ang lahat ng aming mga kasalanan at upang tanggapin namin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya dalangin po namin kung mayroon man po sa aming kapulungan ang wala pang tunay po na pananampalataya sa aming Panginoon. Tulungan mo po siya na makilala niya ang kanyang sarili, na siya ay isang makasalanan, papunta sa walang hanggang kaparusahan. At sumilang sa kanya ang liwanag ng magandang balita ng aming Panginoong Yesus ay namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. At tulungan mo po siya na magpasya, na buksan ang kanyang puso at tanggapin ang aming Panginoon bilang kanyang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. At sa lahat po ng mga sumampalataya po sa amin, tulungan mo po kami sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo na hanapin po namin ang iyong mga kaloob sa paglilingkod po sa amin. Nang sa ganun po, ikaw po ay mapaglingkuran namin ng buong kagalakan. Sapagkat ang paglilingkod po sa iyong banal na harapan ay tunay na hindi mawawalan ng kabuluhan. At nawarin ay masumpungan mo po kami sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, sapagkat sa bawat naliligtas ay mayroon pong kagalakan hindi lamang sa aming mga puso, sa aming iglesia, kundi doon sa langit. Diyan sa langit ay mayroong kagalakan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo rin at salamat din po sa iyong anak na ginamit. Aming dalangin ang patuloy po na pag-iingat at pangunguna mo po sa kanya. Ingatan mo po kami sa mga natitirang oras. Pagpalain mo po kami. Ingatan mo po ang mga kapatid na una nang uuwi.
Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good morning and God bless po. Mag-ready na po tayo sa ating breaking of bread.